Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Papa Dudut. Isa po ako sa mga libu-libong tagapakinig ng inyong programa. Sumulat ako sa inyo para maibahagi sa lahat ang kwento ng aking buhay at pag-ibig. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking liham. Siya nga pala, ako po si Daphne, 40 years old na sa ngayon at tubong Naga City. Taong 2001 ako nung una akong makatungtong ng Maynila at 19 lamang ako ng panahon na yon. Napilitan po ako magtrabaho noon dahil mahirap lamang ang buhay ko. At sa awa naman ng Diyos ay napasok ako ng trabaho bilang isang receptionist sa isang apartel sa Maynila. Doon ko nakilala si Al, isang pulis. To make the story short ay naging kami ni Al pero naghiwalay din kami dahil hindi niya nakuha noon ang pagkababae ko. Masakit yon para sa akin dahil minahal ko ng totoo si Al kaso hindi ko naibigay sa kanya ang pagkababae ko dahil natatakot ako noon, Papa Dudut, dahil si Al, ang first boyfriend ko, ay naapektuhan ng hiwalayan namin ang buhay ko. Samantala para makalimutan ko si Al ay sinubukan kong ibaling sa ibang bagay ang atensyon ko noon. Nang mga panahong uso pa ang text messaging at GM ay doon ko binaling ang aking sarili. Marami akong na-meet na mga kaibigan dahil doon pero pinaka-espesyal sa kanila ay si Lionel. Masipag magpadala ng personal text at GM si Lionel. Tapos ay nag-aaksaya pa siya madalas ng load para tawagan ako. May pagkakataon ding ini-invite ko na siyang i-add ako sa Friendster as a friends at agad naman niyang in-accept yon. Pagkatapos noon ay madalas na siyang mag-post ng testimonials tungkol sa akin bilang ganti. Ay nagpo-post din ako ng magagandang testimonials tungkol sa kanya. Kung babasehin naman ang itsura ni Lionel ay okay rin siya para sa akin. Not overly handsome pero matangkad siya at maganda ang pangangatawan. Malakas ang kanyang sex appeal kaya hindi ko maiwasang magka-crush noon sa kanya. Hanggang isang araw ay napagpasyahan na naming mag-meet. Sinama ko noon ang best friend kong si Jane and to make sure na rin na safe ako. Bukod sa nagpaalam si Lionel sa akin na isasama rin niya ang pinsan niyang lalaki. Game na game naman ang best friend ko sa mga blind dates. Dumating kami ni Jane sa fast food kung saan imimit namin sina Lionel at ang pinsan nito. Agad naman namin silang nakita dahil matangkad silang pareho. Pero Papa Dudut, aaminin kong bumilis ang tibok ng puso ko nang makita at makilala ko ang pinsan ni Lionel na si Jag. Ganon si Jag sa una naming pagkikita at para bang na starstruck din siya sa akin. O Jag, parang na-stroke ka na dyan. Galaw-galaw din ang panga at dila pag may time. Natatandaan kong punan ni Lionel sa kanyang pinsan. Natawa din si Jane sa reaksyon ni Jag. Magsalita ka naman tol. Kamustahin mo naman tong kaibigan at workmate ko. Dahil sa hindi makaimik si Jag sa sobrang hiya ay nagpa siya na akong batiin na lamang siya. Ay Jag, sumahiyain ka pala? Tanong ko sa kanya. Sumingit naman si Lionel. Naku Daphne, makapal din ang mukha ng lalaking yan. Mas makapal pa yan kesa sa akin eh. Sira ka talaga Lionel. Pabulong na sa wine ni Jag sa pinsan. Bagamat natatawa din po ito. Teka Jag, bakit ka ba natameme dyan? Siguro nabighani ka sa kagandahan ni Daphne no? Usisa ni Jane sa lalaki. Kung makipag-usap siya ay aakalain mo ng close silang dalawa. Anyway Jag, huwag kang mag-alala, hindi ako suplada, slight lang. Kaya huwag kang ma-intimidate sa akin. Medyo nahihiya akong sabi kay Jag. Huwag ka rin mag-alala Daphne, mabait itong si Jag. Katulad ko ay harmless din yan. Natatawang sabi ni Lionel sa akin na maingay pala sa personal. Talaga? Natatawa kong tanong sa aking textmate. Maniwala ka, pagkatapos noon ay bumaling siya sa kanyang pinsan. Oo Jag, patunayan mo nga sa textmate ko na harmless ka. Daphne, nice to meet you. Nahihiyang wika ni Jag sa akin habang nagbablush.
O kita mo na? Sabi ko sa inyo harmless yan. Wika ni Lionel sabay tawa ng malakas. O Lionel, harmless nga siya. Pagsang-ayon ko kay Lionel, pagkatapos ay bumaling ulit ako kay Jag. Anyway, nice to meet you too, Jag. Ang sabi ko pa sa kanya. Naging masaya naman ang meet up naming apat. Masayang kasama si Lionel, malakas ang kanyang sense of humor. Bukod sa may itsura din naman siya sa personal. Yun nga lang ay maingay siya para sa aking personality. Samantala si Jag ay tahimik lang. Hindi naman masyadong introvert pero listener at maayos siyang kakwentuhan. Hanggang sa naging magka-vibes na rin kami ni Jag at doon ay nagpalitan na rin kami ng cellphone numbers. Hello? Sino to? Sabi ko sa caller na tumatawag sa akin ng 10 oras ng gabi. Hi Daphne, ako to si Jag. Nahihiyang wika niya sa kabilang linya. Anong ginagawa mo ngayon? Tanong pa niya sa akin. Matutulog na sana ako kaso tumawag ka. Pag-amin ko. Naku, mukhang naistorbo pa kita. Pasensya ka na ha. Tila nahihiyang paumanhin niya sa akin. Naku hindi, ang totoo niyan ay pipilitin ko lang na matulog. Pero hindi talaga ako makatulog ngayon. Kanina kausap ko pala sa phone si Lionel. Wika ko naman kay Jag. Masaya ka ba na nakasama mo kaming magpinsan? Usisa niya sa akin. Oo naman, nag-enjoy ako sa kakulitan ninyong dalawa. Akala ko nga tahimik ka kaso mas maloko ka din pala. Pero mas maingay pa rin ang pinsan mo. Ganun lang talaga ang personality ko, ambivert. Part-time tahimik, part-time makulit. Natatawa niyang inform sa akin. Baka naman na turn off ka na sa akin. Nag-aalala niyang pahabol sa akin. Bakit naman ako mati-turn off? Actually gusto ko nga yun eh. Sabi ko naman sa kanya. Nakahinga naman ng maluwag si Jag sa sinabi ko. Kanina inoobserbahan ko kayo ni Lionel. Mukhang sobrang close kayong dalawa. Well, close nga kami. Kahit na ngayon lang kami nagkita vibes na vibes pa namin ang isa't isa. Ikaw rin mukhang interesting ka, ang sabi ko sa kanya. Kung interesado ka sa akin, pwede rin bang makipagkaibigan sa'yo? Gusto kasi kitang maging kaibigan, Daphne. Nahihiyang pagtatapat niya sa akin. Yun lang pala syempre naman. Gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Sige, simula ngayon, friends na tayo. Total magpinsa naman kayo ni Lionel. Ano, okay ba yun sa'yo? Tanong ko sa kanya. Narinig ko naman ang pananabik ni Jag sa kabilang linya. Okay na okay. Thanks ha Daphne. Alam mo masaya ako at nakilala kita. Sana tulad ni Lionel tumibay din sana ang friendship natin. Mataas ang hopes ko na titibay din ang friendship naming dalawa. Sana nga Daphne. Sana nga, ang sabi pa ni Jag sa akin. Papadudot naging textmate ko si Jag kinalaunan at sa katagalan ng pagka-text namin ay unti-unting nahulog ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang siyang nagparamdam sa akin na para bang gusto niyang manligaw. Manliligaw ka ba sa akin? Diretsang tanong ko kay Jag noong araw na yon. Nakita ko namang namula ang pisngi ni Jag dahil sa sobrang hiya at tanging tango lamang ang sagot niya sa akin. Napapansin ko na kinakabahan ka kanina pa. Bakit? First time mo bang manligaw ha? Usisa ko pa sa kanya. Nahihiyang tumawa naman si Jag sa akin. Tama ka. First time ko ngang manligaw. Halata kasi sa'yo. Pero Jag, curious lang ako ha. Bakit mo naman napagdesisyonan na manligaw sa akin? Dahil ba sa mahal mo ko? O baka naman gusto mo lang ma-experience kung paano manligaw at magka-girlfriend? Seryosong tanong ko sa kanya. Nanligaw ko sa'yo kasi gusto kita. Na mahal kita. Maniwala ka sa akin kaso hindi ko alam kung paano ako didiskarte. Wala akong ideya kung paano ipapakita at ipaparamdam sa'yo na totoo yung espesyal na nararamdaman ko para sa'yo. Pagtatapat niya sa akin. Sige lang Jag, ligawan mo ko ng personal. Patunayan mo sa akin na totoo yung mga sinasabi mo. At saka huwag kang kabahan. Dapat confident ka. Kasi kung malinis ang intensyon mo sa akin,
walang rason para kabahan ka o matakot, hindi ba? Tumango lamang siya bilang pagsang-ayon sa akin. Pero Jag, hindi ibig sabihin na kapag nanligaw ka sa akin sasagutin kita. Patunayan muna sa akin na karapat dapat kang lalaki para sa akin. Dagdag ko. Alam ko naman yun. Kaya nga pag-iigihan ko ang panliligaw ko sa'yo. Matutunan mo lang akong mahalin. Yon ang binitawang pangako ni Jag sa akin. Papadudot, naisip ko noon na si Jag ang kasagutan para matanggal sa isipan ko si Al. Kumbaga gagawin ko lang siyang panakipbutas kaya hinayaan ko siya na ligawan ako. Pero dahil sa nakita ko kay Jag na desidido siya, niligawan ako at nararamdaman kong mahal niya talaga ako. Kaya naisip kong sagutin na lamang siya kahit na hindi ko pa siya gaanong kamahal noon. Pero papadudot, hindi ko akalain na habang tumatagal kami ni Jag ay napapaibig na rin niya ako at tuluyan ko na ngang nakalimutan si Al. 2 years ang inabot ng relasyon namin ni Jag bago dumating ang isang matinding pagsubok sa amin. May sasabihin sana ako sa iyo. Huwag ka sanang mabibigla, Jag. Buntis ako, pag-amin ko sa kanya. Sigurado ka? Tila nagulat na tanong sa akin ng boyfriend ko. Nagpiti ako kanina, positive ang lumabas. Buntis talaga ako, paniniguro ko pa sa kanya. Malaking ang problema yan. Tila parang nabuhusa ng malamig na tubig sa mukha si Jag nang sabihin niya yon sa harapan ko. Aaminin ko naman na medyo na-disappoint ako sa sinabi niya dahil hindi yon ang inaasahan kong sagot mula sa kanya. Ano nang gagawin natin? Huwag mong sabihin sa akin na ipapalaglag natin ang bata. Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi natin gagawin yan, kasalanan yun sa Diyos. Pagtutol pa ni Jag. Nakahinga naman ako ng maluwag nang malaman kong hindi option sa kanya ang abortion. Pananagutan mo ba ako? Muli kong tanong sa kanya. Oo, pananagutan kita. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan, Daphne. Sabay nating haharapin ito. Yun naman ang pinangako ni Jag sa akin. Tulungan mo naman akong sabihin to sa mga magulang at sa ate ko. Kinakabahan kong pakiusap sa kanya. Sige, ako mismo magsasabi sa mga magulang mo. Ako na rin ang bahala sa ate mo. Kahit natutol pa siya sa akin, ipaglalaban pa rin kita. Ang sabi ni Jag sa akin. Pagkatapos noon ay agad na ipinagtapat namin sa pamilya ko at tulad ng aming inaasahan ay galit na galit sila sa akin. Nagmamakaawa naman ako sa aking pamilya na patawarin nila ako sa aking kapusukan. At nangako naman si Jag na pananagutan niya ako. Dahil doon ay tinanggap na rin ang aking pamilya ang sinapit ko. Gusto sana ni Jag na pakasalan ako pero sa huli tumutol ako at sa halip ay minungkahi ko sa kanilang mag-live-in muna kami. Kapag kasi nagpakasal kami at na-realize namin kinalaunan na we're better off as friends ay may hirapan na kaming makawala. Samantala 6 months ang lumipas simula na mag-live-in ay naging maganda naman ang takbo ng aming relasyon. Walang masyadong pagtatalo dahil hindi nagbibigay ng dahilan si Jag para magalit o magselos. He's faithful at ilang beses ko siyang inoobserbahan at siya talaga ang lumalayo sa tukso. Ang bilis ng panahon, loves. Biruin mo 6 months na tayong nagsasama. Tingnan mo, napatunayan din natin sa pamilya mo na kaya nating mabuhay na dalawa. Kung nakinig tayo sa kanila, hindi tayo magiging masaya tulad ngayon. Wika ni Jag sa akin isang gabi. Malapit ka na rin mga anak. Alam mo, sabik na akong makarga ang unang supling natin. Pagpapatuloy pa niya. Samantala hindi ako kumibo dahil may malalim akong iniisip ng mga sandaling yon. Daphne, may problema ba? Usisa niya sa akin. Jag, tumawag ako kina mama sa probinsya. Pag-amin ko sa kanya kinalaunan. Talaga? Anong balita sa kanila? Curious niyang tanong sa akin. Ayos naman sila pero si mama, pinapauwi niya ako sa amin. Gusto niya doon daw ako manganak. Kwento ko. Ganun ba? Di sige. Lumipat na tayo doon. Suhestyon pa ni Jag. Pero paano ang trabaho mo? Huwag mong sasabihin sa akin na mag-resign ka. Question ko. Mag-resign ako kung kinakailangan. Mabilis niyang sagot sa akin. Tumutol naman ako sa sinabi niyang yon. Pero kasi maganda na yung trabaho mo.
At saka paano kung hindi ka kaagad makahanap ng trabaho? Paano na ang panganganak ko? Napatingin ng seryoso sa akin si Jack. Anong balak mo? Ako na lang munang uuwi sa amin tapos sumunod ka na lang sa amin doon ang anak mo kapag natapos na yung kontrata mo sa trabaho mo. Iyon ang sagot ko sa kanya. Samantala ay huminga naman siya ng malalim bago nagsalita. Sige kung yan ang gusto mo. Basta loves palagi kayong mag-iingat ng anak natin ha. Mag-text ka rin palagi. Oo Jack, pangako. Mag-iingat kami ng anak mo. Hihintayin ka rin namin doon sa probinsya. Sabi ko pa noon sa kanya. Papadudot, kinailangan naming magkawalay ni Jack dahil sa pagkakataon. Mabilis ang mga buwan at dumating ang araw ng panganganak ko. Halos hindi ko kayanin ang sakit pero lumakas ang loob ko noon dahil tumawag si Jack sa akin. Punong-puno kami ng pag-asa noon na isang araw ay mabubuo kami bilang isang pamilya. Pero hindi ko akalain na yon na pala ang huli naming pag-uusap. Dahil nawala na siya ng contact sa akin. Sobra akong nag-alala noon kay Jag at sinubukan ko siyang puntahan pero bigla na lang siyang nawala dahil doon ay naiyak ako. Doon ko na-realize na tila tapos na ang yugto sa amin ni Jag. Papadudot, hinanap ko si Jag noon pero hindi ko siya makita-kita pero dahil sa pagmamahal ay nagpatuloy akong umasa noon na isang araw ay babalik siya kaso isang araw isang text message ang tumapos ng lahat. Nag-text sa akin si Jag at sinabi niya noon na gusto niya makipaghiwalay dahil hindi pa siya handang magkapamilya. Hindi ko matanggap yon, papadudot. Kaya patuloy ko siyang hinanap sa Maynila. Hanggang sa isang araw ay pumunta ako sa lugar na pinagtatrabahuhan ni Jag at doon nalaman ko ang isang katotohanang nagpasakit sa aking damdamin. Nalaman ko mula sa isang kasamahan ni Jag na may girlfriend na ito na si Jessie ang pangalan. Nanlumo ako sa aking narinig at gumawa talaga ako ng paraan para harapin si Jag. Bakit ka ba nandito ha, Daphne? Tila hindi siya masaya na makita ako sa kanyang workplace. Nakikibalita lang ako sa iyo. Akala ko kasi patay ka na. Bakit hindi ka sumunod sa probinsya namin ha? Hindi ba't nangako ka sa akin? Bakit may ibang babae ka ng pinagkakabalahan? Naiiyak kong tanong sa kanya. Sa puntong yon ay huminga ng malalim si Jag bago nagsalita. Daphne, I'm sorry. Sino si Jessie, Jag? Sino siya? Siya na bang pinalit mo sa akin? Siya na bang mahal mo ha? Ano, sumagot ka? Kumpronta ko sa kanya. Huwag kang magskandalo dito please. Pakiusap niya sa akin. Ngunit nagpatuloy lamang ako sa paglabas ng aking sama ng loob sa kanya. Siguro nga ay siya talagang mahal mo. Kasi kung kami ng anak mo susunod ka sa probinsya. At saka hindi mo ko tataguan hindi tulad ng ginawa mo ngayon. Sige na, umuwi ka na. Pakiusap niya sa akin. Ngunit hindi ko siya sinunod at sa halip ay patuloy ako sa pagkumpronta sa kanya. Jag, bakit mo nagawa sa amin to ng anak mo? Bakit? Ano bang kasalanan ang nagawa ko sa inyo at ginawa mo sa akin to? Patawarin mo ako, Daphne. Yun lamang ang tanging niyang nasabi sa akin. Noong sinabi mo sa akin sa text noong isang taon na hihiwalayan mo na ako dahil hindi ka pa handang magkapamilya, alam mo ba iyak ako ng iyak noon. Hindi ko matanggap yung ginawa mo sa amin ng anak mo. Tinalikuran mo kami ng walang dahilan. Ang sakit noon, Jag, pag-amin ko sa kanya. Oo, inaamin ko na duwag akong harapin yung responsibilidad ko sa inyo ng anak natin. Hindi pa ako handang maging ama. Yun ang pagtatapat na nagpagulat sa akin. Kung hindi ka pala handa, edi sinabi mo sa akin kaagad na ibulalas ko. Hindi ko nasabi sa iyo kaagad kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin. At saka hindi pa rin ako sigurado kung talaga bang mahal kita. Dagdag pa niya. Kaya pala naghanap ka ng ibang babae? Ganon? Tanong ko sa kanya habang may hinanakit sa puso ko. Sa totoo lang ay nalilito pa rin ako hanggang ngayon eh. Daphne, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa anak natin. Ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang bigla na akong magsalita para tapusin ang lahat. Wag na, kaya ko nang mag-isa yon, Jag. Ayaw ko nang pagpilitan pa ang sarili ko sa'yo. Alam ko naman kasing hindi mo na ako mahal. Kaya lang kita hinanap ay para malaman lang yung totoo. Sige, gawin mo kung saan ka masaya. Sana ngayong araw na ito ay maghiwalay na lang tayo ng maayos.
Yun ang huling sinabi ko sa kanya bago ko umalis sa kanyang pinagtatrabahuhan. Papa Dudut, pagkatapos noon ay sinubukan kong kontakin ang sinasabing babae ni Jag. Pero nang makausap ko siya ay nawala na ako ng pag-asa dahil hindi na raw niya pakakawalan pa si Jag dahil mahal niya ito. Sumuko na ako noon pero puno ng galit ang puso ko. Pero dumating sa buhay ko ang isang lalaki na nagngangalang Alfred. And to make the story short, naging kami at pinakasalan niya ako. Pero sa 5 araw simula nang ikasal kami ay nakaramdam ako ng lungkot at pagsisisi. Kaya isang araw ay isang desisyon noon ang ginawa ko. Oo, Papa Dudut, umalis ako sa poder ng asawa ko at kahit kailan ay hindi na ako nagparamdam sa kanya. Oo, umalis ako nang walang paalam. Umalis ako nang walang matibay na rason para gawin ko yon sa kanya. Nakonsensya ko noon pero sa una lang yon. Nakalimutan ko rin ang asawa ko at hindi na ako nakibalita pa sa kanya. Samantala isang araw ay hindi ko ina-expect na magaganap ang isang pangyayari. Muli kami nagkita ni Jag at nagkataong kasama ko noon ang aming anak. Naging masaya naman si Leia na makita ang kanyang ama samantala nang mapagod at makatulog ang aming anak sa balikat ni Jag ay kinausap ako ng dati kong boyfriend. Patawarin mo ako, Daphne. Kung iniwan ko kayo dati. Alam mo ba, sobra kong pinagsisisihan yun. Na-realize ko na kung gaano kayo kaimportante sa buhay ko. Daphne, ikaw pala ang mahal ko. Maniwala ka sa akin. Sa totoo lang ay matagal ko nang gustong pumunta sa inyo. Pero wala akong lakas ng loob noon. Natatakot kasi ako na baka ipagtabuyan mo lang ako. Pero ngayon ay may lakas na ako ng loob na ipaglaban ko kayo ng anak ko. Mahal na mahal ko kayo ni Leia. Daphne. Iyon ang sinabi sa akin ni Jag na siyang nagpaantig ng aking puso. Tahimik lamang ako noon habang pinagmamasdan ang sinserong reaksyon ni Jag. Yun na rin ang naging pagkakataon ko para suriin ang aking damdamin. Daphne, tanggapin mo lang ako at pinapangako ko sa inyo. Babawi ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Magsimula ulit tayo. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Dahil doon ay isang desisyon na ang aking ginawa. Sige Jag, tinatanggap ulit kita. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nagbalik ka na. Magkasama na tayong dalawa. Nakita ko naman ang labis na katuwaan sa mga mata ni Jag nang marinig niya ang aking desisyon. Magiging isang pamilya na tayo. Payakap nga sa kaisa-isang babaeng binahal ko ng totoo. Papa Dudut, simula noon ay hindi na ako iniwan pa ni Jag. Nagsama na kami sa isang bubong at namuhay bilang isang masayang pamilya. Nangako rin kami sa isa't isa na hindi na maghihiwalay pa ulit at kakalimutan ang lahat ng masasakit na alaala sa buhay namin. Tungkol naman sa asawa kong si Alfred, 3 taon matapos kong hiwalayan siya. Nang walang pasabi ay muli kaming nagkita. Aksidente yon at hindi ako nakapaghanda. But to my surprise ay masaya niya akong binati. Yun pala ay naka-move on na siya sa akin at napatawad na raw niya ako sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya. Pero syempre humingi pa rin ako ng sorry. Nangako naman sa akin si Alfred na sasaluhin niya ang gastos sa annulment dahil hindi naman na consummate ang aming kasal. Ibig sabihin sa batas ay madali yon maaprobahan. Sa mga nakarelate sa istorya ko ay hindi dapat na ang pagkakamali ng isa ay tatapatan mo pa ng isang pagkakamali. Dahil sa isang nagmamahalan ay hindi mawawala ang mga pagsubok para sukatin kung hanggang saan ang kaya ninyong ibigay para sa isa't isa. Papa Dudut, maraming salamat at hanggang dito na lamang ang sulat ko. More power sa inyo at sa inyong YouTube channel. Nakasubscribe na po ako sa kaistorya sa Papa Dudut family at syempre sa inyong Papa Dudut YouTube channel. Lubos na gumagalang, Daphne. Maraming salamat Daphne sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Napakadaming pagsubok ang dumating sa relasyon ninyo ni Jag to the extent na naghiwalay na nga kayo dahil sa nagkaroon siya ng ibang mahal. Pero good to know na muli kayong nagkabalikan at masaya na ngayong nagsasama.
Ang hindi lang namin nagustuhan ay yung ginawa mo kay Alfred. Masakit para sa kanya yung hiniwalayan mo siya ng walang pasabi o explanation. Natitiyak namin na sa 3 taon nag-struggle si Alfred psychologically dahil sa ginawa mo. Kumbaga yung ginawa sa iyo ni Jag ay ginawa mo rin sa ibang lalaki. Buti na lamang at nagawa rin ni Alfred na makapag-move on at noong magkita kayo ay wala na siyang hurt feelings para sa iyo. Kaya sa mga ka-online natin na nakikinig ngayon at kung gusto ninyo makipaghiwalay o kumawala sa isang relasyon, sabihin ninyo ng maayos, hindi yung bigla na lamang kayong nawawala na parang bula. Paano na lamang kung mahal na mahal pala kayo ng taong iniwan mo ng walang pasabi? Kung yung nakikipaghiwalay ka na may pasabi masakit, ano pa kaya para dun sa wala man lang pasabi? Huwag nating gawin yon. Sana'y magsilbing aral po sa atin ang kwento ni Daphne. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.